Mga kababayan, kamusta po? Si Kamanong po inyong lingkod ay nagbabalik po muli at tayo po'y magkumentuhan. Samahan niyo po inyong lingkod dito po sa Tambayang Makabayan. Sana po nasa maayos po kayong kalagayan. At tayo po'y mag-umpisa na. Kumentuhan po natin. Ito pong pahayag ni Attorney Guanzon at kasama po si Attorney Powa. Dito po sa impeachment ng Vice President at binatikos at binanatan po ni Attorney Rowena Guanzon ang dalawa raw pong napakagaling. Napakagaling daw po at talagang may sariling mundo yata, mga kababayan. Ito po, napakaganda po ng paliwanag at banat at batikos po ni Atty. Guanzon. Umpisahan po natin, mga kababayan. Ang banat po kay Luistro at kay Ridon, mga kababayan. Umpisahan na po natin. Sino ang kasabwat doon sa public? I will answer directly their questions. Wala naman tayong Did they say pinangitago. isasabi na nila ang Vice Presidente? Wala. Wala silang sinabing ganun, and as we all know, Bakit hindi pwede hindi nila yan. pinagsabi na ang aking pinakapaboritong presidente? Talaga ako, sisigaw ako dun sa, sa flagpole ng House of Representatives. Bakit yung presidente ko na paborito hindi nyo sinasabi na? Yan ang problema dito sa impeachment proceedings, mga kababayan. This is largely political. Makita na natin sa iba-ibang complaints even before when Chief Justice Davide was also Attorney Poe was Yes. also Subjected to impeachment. yes, he was responded in the impeachment case. Makikita mo na political talaga ang impeachment. Hindi naman po kami tanga na hindi namin alam na political yan. Pero wag naman yung masyado nyo na kaming ginagawang tanga na political na nga, para namang hindi kayo abogado dyan pag kayo ay naghihingi ng kung ano-ano. Ako, masyado kayong... You have to forgive me, Atty. Poe, because I'm highly opinionated. Masyado kayong matalino dyan sa House of Representatives. Si Congresswoman Luistro, napakatalinong piskal na asawa niya ng nakusado ng rape ay pinatakas niya. Napakatalino. Si Attorney Terry Ridon, dati ko yung estudyante. Hindi lang iba sa akin yan. Napakatalino din. Ako na lang kaya ang debatehin nyo. Ako na lang ang isampina nyo. Sasamahan ko si Attorney Poe. Dahil yung mga ginagawa nyo, hindi na yan tamang sa isip ng lahat ng principles of law na ating pinag-aralan. Ewan ko kung saan kayo nag-aral, baka magkaiba lang tayo ng binasa. Ngayon, I will answer directly their questions. Wala naman tayong did they say pinangitago. isasabi na nila? Yan po mga tambay, kung sasabi na po lahat kasamang Vice President, yan po ang sagot ni Attorney Guanzon at kasama po si Attorney Powa. Ito pa po mga tambay, isa pa pong sagot. Pakinggan po natin, pati po sa Supreme Court ay hindi na po nila, mga kabayan, iginalang ang due process. Pakinggan po natin ito at panoorin. Hindi, sasabihin mo, hindi. The Supreme Court already said that due process must be respected every step of the way. And yet, Luistro, who seems to be the brightest in that committee, insists on making her own rules. For example, wala namang mini-trial dyan. Nakita nyo na ba yan sa Francisco case against Davide? Nakita nyo ba yung mini-trial sa kaso ni Mercedita Gutierrez? Nakita nyo ba yan sa kaso ni Erap? Wala. Gawa lang po yan ni Congresswoman Luistro. Kaya siguro imbitahin natin yan si Congresswoman Luistro dito, Net 25, para meron naman siyang due process dito sa aming usapang matino. The Supreme Court already said that due process must be respected. Yan po mga kababayan. Wala nga po silang sariling, wala po silang respeto at may sarili po silang institusyon. Yan ang lagi nila sinasabi. May sarili kami institusyon, kami masusunod. Hindi kami pwedeng pakialaman ng Korte Suprema. Unbelievable. Pati ang Kongreso, Senado, pati Pangulo dapat sumunod sa Korte Suprema sa ating saligang batas. Hindi po ba? Yan po mga kababayan, ang napakatatalino raw po ayon kay Atty. Guanzon.
Sobrang katatalino. Matalino pa sa Korte Suprema, mga kababayan. At gumagawa po ng sariling batas at sariling rules na dapat po sundin. Hindi na po ang naaayon po sa konstitusyon. Lalong-lalo po sa impeachment. May sarili na po silang rules. Rules of law diyan po sa House of Representatives na hindi po nakita yan at hindi po ginagawa yan ng mga nakaraang Congress. Tanging ang 19 Congress at 20 Congress po ang ubod po ng tatalino. Ayon po kay Atty. Rowena Guanzon. Napakatatalino daw po. Lalong-lalo po daw si Luistro na nagtago ng asawa na meron pong pamumulestya sa babae. Itinago, mga kabayan, rape case. Tinago. At ito daw po kanya estudyante na si Ridon ay ubo din daw po ng talino. Kaya nga lang po, ano sabi ni Atty. Guanzon, magkakaiba lang sila ng libro na binasa. Ibang libro yung binasa nila. Yung libro na binasa nila ay nahandun po sa Kongreso. Kaya ubod po ng tatalino ang mga tao ron. Lalong-lalo raw po si Luistro na nagtago ng asawa at si Ridon, mga kababayan. At syempre po isang damukal na mga makakaliwang grupo ang nahandon. Hindi po ba? Kaya dito po mga kababayan, talagang alam na alam po ng sambayan ng Pilipino na ginagawa pong tangat bobo tayo nitong mga congressman na to. Ginagawa pong tanga, bobo at gago nga Pilipino para lang po ibudol para po sa kanilang seguridad. Seguridad po nila yan. Walang mini trial kasi eh. Pinatotohanan na po yan. Napakarami na po nagpatotoo dyan. Wala pong mini trial sa impeachment sa Kongreso. Wala po. Sa Senado po ang hearing, ang trial. Ang trial po ay sa Senado. Wala po sa Kongreso. Lahat po ng kanilang ebidensya sa impeachment ng Vice President ay isa-submit po nila sa Senado. Hindi po nila kailangang mag-mini trial. Hindi po ba? Kaya po walang due process ang batas sa kanila. Ang bihira kahit po sa Korte Suprema ay kaya po nilang labagin. Kaya itong mga tao na ito, pagka napalitan po administrasyon at naging Pangulo si Vice President Sara Duterte, tingnan po natin kung saan pupulutin ang mga tao na ito, ang napakaraming congressman na nasangkot po sa maleta at nasangkot po sa napakarami pong issue ng korupsyon, flood control at kung ano-ano pa at kay lalaki ng mga insertion, mga allocables. Hindi po ba, mga kababayan? Kaya nga po nagpupumilit ito, mga hindot na ito eh. Bakit po? Ang laki-laki po ng problema ng bayan. Kahirapan. Lugmok ang bansa sa kahirapan. Naghihirap, naghihikahos, napakamamahal ng bilihin, napakatataas lahat. Hindi po ba? Pero ang iniintindi po ng mga hindot na ito po mga congressman na ito, ang iniintindi po, politika. Politika. Wala po silang pakialam sa mga Pilipino. Puro po pang sariling interes. Dahil hindi mo naman masisisi. Hindi mo naman masisisi ang mga hindot na ito. Bakit po? Sila po kasi ang issue eh. Pagka kasi hindi nila napabagsak ang Vice President, sila po kasi ang pupulutin sa kulungan. Di umano. At isusuka po nila lahat ang ninakaw nila. Hindi kaya? Kaya yung kanila pong security nanganganib. Kaya wala po mga pakialam sa ating mga Pilipino, ang mga hindot na yan. Dahil nga po, pang sariling interes po ang inuuna nila. Dahil yung mga ninakaw nila, di umano, baka po mabawi. Sayang naman. At baka makulong pa sila. Hindi kaya, mga kababayan. Yan po, mabuhay po kayo, Atty. Guanzon. Maraming salamat po sa inyo. At kay Atty. Powa, talagang ang dapat masunod sa ating bansa ay rule of law. Kailangan po masunod ang due process ng impeachment. Hindi po kailangan ng masunod ay ang impeachment na nanggagaling po sa batas ng bundok. Mukha po yata sa bundok kinukuha ang kanilang rules.
Hindi po yata sinusunod ang Korte Suprema. Ganyan po katindi, mga kababayan. Napakarami na po nagdaan sa ating kasaysayan. Ngayon lang po tumindi. Ito po isa ring kasaysayan ang sobrang tatalino. Mas matalino pa sa Korte Suprema ang mga congressman natin ngayon. Unbelievable. Iba talaga. Pagka talaga sagana-sagana ka sa maleta at sagana-sagana ka sa insertion, talagang magiging mas matalino ka pa sa Korte Suprema. Hindi po ba mga kababayan? Magiging matalino ka pa dahil sagana-sagana ka sa maleta at sa insertion. Hindi ka ba tatalino? Mas mahusay ka na sa lahat, pati sa Korte Suprema. Ganun po talaga eh. Maraming salamat po Atty. Guanzon at Atty. Powa sa inyo pong pakikipaglaban para sa tama at salamat po sa inyong pagkukundina dito po sa mga nagpakasalot at nagpakasama sa ating bayan. Maraming salamat po. Ingat-ingat po kayo. At thank you rin po sa mga gusto po ng ating Tambayang Makabayan sa YouTube at TikTok. At ganoon din po sa ating mga subscribers at patuloy nagsusubscribe. At sa mga nagko-comment, like, share, and subscribe, mabuhay po kayo. Thank you po sa inyo. At thank you rin po at maraming salamat sa mga nagbibigay po ng tulong at biyaya. Shoutout po kay Mila Yi, Tatay Nick ng Canada, Ani Jo, ako si Pilam, Jem Aris ng United Arab Emirates, Eric Hershaw ng Canada, Kingston ng Hong Kong, Jake Yahut ng California, USA, Gina Ray ng Berlin, Germany, Julieta Silona ng Sydney, Australia, Baby Roman at Ate Isa ng Cagayan, at si Gayat Chena, si Balance Vision TV, Jesus Valdepena. Thank you po sa inyo. Shoutout po sa inyo lahat at ingat-ingat po kayo sa inyo po mga paggawa. God bless po sa inyo lahat. At syempre po yung dasal at panalangin po natin, tuloy-tuloy lang po tayo, ang ating buong sambayanan, ang pamilya Duterte, at ang ating Vice President, ganoon din po ang dating Pangulong Duterte ay maingatan po tayong lahat sa kapahamakan at madugtungan pa po ang buhay at kalakasan ng dating Pangulo. Maraming salamat po sa mga dasal mga kabayan at syempre po kailangan po natin magtiis. Konting panahon na lang po. Maraming salamat. Bye-bye.